ma'am, magpagkilala muna kami ma'am. Kung nga po pala ma'am, si Alec Parhamil, then yung kasama City ko si Charmy Aging ba po? Actually, 4 po kami sa grupo, then yung mga kasama po namin busy po masyado, then kinausap niya ako, sabi niya, kaya ba natin? Sabi ko, baka kaya siguro mabait naman si ma'am. Hindi naman siya nangangain ng tao. Okay ma'am, bali, itong question namin ma'am, yun nga, sabi namin kanina, practical activity lang sana ito ma'am. So, first ma'am, pwede po ba namin ma'am malaman kung sino po si Ma'am Feroz? Teenager pa po ma'am si Ma'am Feroz? Or ano yun? Single? Yung educational, highest educational attainment ma'am? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Feroz Eslin Dongan. Sir RSWN po. I am married. I am 31 years old and I have 3 children. And then my highest educational attainment is I just finished my master's degree last year, so I'm planning to earn more inshallah. Inshallah. Ma'am, saan po kayo naka Masters? Opo. Sa St. Benedict. Bali ma'am, kwan lang po. Saan po kayo nakatira ngayon ma'am? Currently, I'm staying at 6 Cristobal, Cotabato City. Lapit lang sa amin. Yeah. Okay, bali. And of course, Maguindanao pa. Maguindanao, no? Ma'am, yung current job position niyo po ngayon, ilang years na po kayo sa service? In my total year of service, I am actually working in 5 years. Before kasi I'm working in DSWD Region 12 normalization program. Then now, one year na ako dito sa Pantawin working as project development officer, pero yung designated position natin is yung CityLink under Corpis naman kami. Ma'am, ano po yung nag-inspire sa inyo na piliin ng trabaho nito? Yung ganitong trabaho? Well, actually, my mother is one of the beneficiaries ng Corpis. Yes. Pero nevertheless naman hindi lang doon. Actually, I love engaging in community. Since siguro masyado akong bubbly na person, so gusto ko maraming nakakasalamuha always. Okay. Bali, ako ma'am, ano nga yung trabaho mo ma'am? Dito? Position ko talaga is Project Development Officer 2, pero ang designation namin is CityLink. CityLink. Okay po. Ma'am, dito na po tayo sa yung sa participatory mechanism. About ma'am sa information sharing, ano to yung idea ninyo ma'am sa yung information sharing po? Sa information sharing? Well, actually, diba, super importante ng information sharing kasi me as a worker, information sharing is one of the tool para maka-engage kami sa community. Kasi within working with the community, hindi ka pwedeng basta lang papasok sa community without the information sharing. Of course, kailangan namin mag-build ng rapport. So, upon pag-build ng rapport, is pakakilala mo na yung sarili mo. That's one of the example ng information sharing. Kasi paano ka maka-build ng rapport sa clientele mo kung mismong ikaw sa sarili mo hindi mo papakilala. So, upon sharing my information, one of the example ay ng sharing of information. So, another pa is kapag sharing of information is very vital ngayon. Meron siyang positive at negative impact. Once na nag-share ka kasi ng information, if it is ang goal mo is maka-share, kumbaga maka-encourage, kumbaga makahikayat ng mga tao, kung positive yung i-share mo na information is kumbaga maganda yung outcome niya. Once naman na isa kang influencer, tapos nag-share ka ng information na medyo may pagka-negative ang impact, so magiging negative din ang impact. So para sa akin, ang information sharing talaga is very vital tools in anything na i-apply work, from your personal life, in work, kahit saan, pag-share ng information is very vital role and tools talaga. Bilang tao o sa personal life. Kasi minsan nagagamit against you, di ba? Yes, nagagamit. Yun na isa naman sa kanyang negative impact. Okay. Thank you po ma'am. Bali,
follow up lang ma'am dun sa yung information sharing ma'am. Meron bang particular ma'am na format o paraan ma'am sa pagbabahagi ng impormasyon na yung epektibo po? Ano yung epektibo na paraan? Paraan. Opo. Actually, hindi man natin siya pwedeng sabihin may specific, pero para sa akin na, pinaka-effective siguro na pag-share ng information is yung concrete. Concrete. At saka Tama diba, po ma'am. never ever share information na alam mo sa sarili mo na hindi ka rin sigurado. So, siguro once na nag-share ka ng information, dapat concrete yung information na meron ka. At alam mo kung ano yung sinishare mo na information. Kasi, once na tinanong ka about doon sa share mo na information, is hindi ka naman pala sure, narinig mo lang din sa iba. So, di ba, napakaraming negative impact ang pwede mangyari. So, para sa akin talaga is, once na nag-share ka ng information, bukod sa totoo yun, kasi syempre, dapat totoo, is kapag concrete talaga, alam mo kung ano yung sinishare mo na information. Thank you po ma'am. Ano po yung pinaka magandang paraan ma'am na halimbawa yung magbahagi po tayo ng impormasyon sa community? Ano yung pinaka magandang paraan na gamit ng media, meetings or presentation? For me once na nag-share ka ng information sa community, first talaga na ina-emphasize namin is use simple language. Yung pinaka-the best way na maiintindihan nila, and always ask the community kung halimbawa, kasi sa community, mix man yan. Depende sa audience. Depende sa audience. Magtanong ka always kung may nakakaintindi ba sila ng Maguindanao, Tagalog. So kasi doon mo i-base kung paano ka mag-share ng information. So doon na magsasabi mo na ano yung best sa media or ano ba? Ano ba yung media, radio, TV, ganyan. Pinaka-best, effective kasi siya ngayon sa media. Media kasi talaga, ma'am. super rampant na. Pero Opo. kasi ngayon na, ang dami niyang negative and positive impact. Pero doon lang tayo sa positive. Yes, maganda ang media ngayon kasi siya, di ba, nalalaman na agad, kumaga, doon tayo sa positive kumaga, hindi ka nahuhuli sa balita. Kung nanonood ka ng balita at mahilig ka ng information sharing gathering is, syempre, through media platforms, ang dami na, social media platforms, ang dami nang pwedeng makuha nila. Halos lahat merong yes, halos lahat na may cellphone. So, kahit wala kang cellphone, nakita mo sa friends mo or everything, pwede na yun. So, pero, please be careful lang. Ang kunin natin is yung totoo, facts na galing sa media. Hindi yung pero ang hirap po yun, ma'am, i-identify yung mga ano. Kaya nga dapat ikaw as, kumbaga, member of the community is maging mapamantya. Huwag lang basta-basta mag-share ng information na hindi mo naman alam. Ma'am, sa experience niyo po ma'am sa pag-engage sa community po, ano po yung mga challenges na naranasan niyo ma'am? Pwede po ba kayo kahit content po? Ang dami, pero konti lang. Pinaka-first talaga na ma-encourage mo sa community is yung mga tao na hesitant. What I mean hesitant is, kumbaga, kahit alam na nila, ayaw pa rin nilang paniwalaan. So you as a worker, kahit hindi ka worker as a person, is kailangan mo mag-deep in. Kaya nga mag-start, doon pa lang kasi sa pag-report, pag-start mo sa kanila through small talk, dapat yun pa lang, ma-engage mo na sila na ikaw as a person, ma-share mo na kung ano yung concrete ng information. Kasi nga, doon magpa-follow up yung kung paano mo sila makakausap. So, ang pinaka-challenges talaga namin is yung mga taong hesitant. Yung alam na nila, pero hindi nila pinapaniwala. Kumbaga, alam na nila sa sarili nila, pero hindi nila pinapaniwala. So, ikaw, paano ka makakuha ng information sa ganong klaseng tao? So, kailangan mo ng mga deep talk, and kailangan talaga makabuild ka ng rapport. Kailangan. Importante talaga yung rapport mo mag-build. Yes, kahit saan. Ma'am, yung halimbawa, yung pag-engage niyo sa community, paano niyo po hinihikayat ang mga tao na magbigay sila ng feedback? Lalo na kung hindi sila aktibong, kumbaga, present sa yung mga pag-engage naman. Yun na. Kasi parang,
kadalasan ma'am, marami talaga yung sa community, hindi talaga sila present sa mga ganyan. Kami kasi, di ba, field worker kami. Opo. So, isa talaga sa dapat namin encourage sa mga beneficiary namin, especially for pieces, kumbaga, mag-empower sila, matuto silang magsalita. So, ano yung technique ko? Siguro ako talaga, syempre, case manager ako. So, alam ko, dinijudge ko na sila in my professional base, ha? Tapos, ang pinaka-kwan talaga is dapat pakinggan mo sila. Pakinggan mo sila kung ano yung gusto nilang ipahiwati. And never ever na i-cut mo sila kung mag-express na sila ng opinion nila. Kasi mafe-feel shy yan sila eh. And never ever mo silang sabihan ng mali yung sagot. Ako kasi always kong sinasabi na walang maling sagot. Kailangan positive yes, lang. it's just that na magkakaiba tayo ng opinion. Opo. Kumbaga, kahit alam mo na sa sarili mo na ibang landas na yung sagot niya, ikaw as a worker is, kumbaga, yun yung gawan mo ng paraan. Kailangan matibay tayo. Yes, kumbaga, maituwid mo yun na hindi siya ma-hurt, hindi malalaps yung feelings niya. Kasi once na ma-hurt siya, parang feeling niya mapahiya siya, hindi na siya sasagot ulit. Pero kumbaga, baka mag-iyak na ito si ma'am. Sabihin ko na ako, always ko sinasabi na walang maling opinion. Yes. Just that na magkakaiba lang tayo ng opinion. Walang mali na opinion talaga, ma'am. Yes. Okay. Thank you much niyo, ma'am, sa community. Paano niyo po ensure na kumbaga yung boses ng mga tao, yung mga community na pinupuntahan ni ma'am, paano na-ensure na naririnig lahat yung mga hinanaing nila? Siyempre marami kami case no. So paano ba yun? Ako talaga is kumbaga pinaprioritize ko yung involving the community in decision making process. Bakit? Kasi ang trabaho namin is kumbaga we're not working for them, we are working with the client. Yun yung always namin tinatandaan na we are not working for, we are working with the client. So, win-win situation. Hindi kami yung mag-decision sa kanila. Pinapakinggan namin kung ano yung gusto nila. And doon kami mag-a-assess kung yung gusto ba nila is tama. Pero yun yung always namin sinasabi, not working for the client. We are working with the client. Ma'am, siguro marami na kayong experience sa pag-engage sa community, ma'am. Yes. Pwede po ba kayo magbigay, ma'am, ng ano yung mga learning na natutunan niyo sa yung pagpunta niyo sa community, ganyan? Based on my experience talaga sa work, is, first kasi na clientele ko dati is mga decommission combatant. So sila... Ay, mga-commission combatant ka? Yes, dati ko work. Alam nyo, masyado yun silang close. Hindi naman yung ginagawa na pag-share ng information, hindi sila basta-basta nag-share ng information. So, pinaka-first talaga is trust. Okay. Kailangan ma-build talaga yung trust mo. Yes, yung sasabi kayo na mag-build ka ng rapport, tapos mag-trust sila sa'yo. Bakit? Never ever yan sila mag-share kung hindi mo makuha yung trust nila. Tapos, dito naman is, kumbaga, sa iba pa is, kumbaga, never ever mo talaga sila husgahan. Kasi may iba-iba kasi ang mga tao, iba-iba rin yan sila ng pananaw. So, maaaring yung isang procedure para doon sa client A is hindi effective kay client B. Yes po. Individualization at saka yung, kumbaga sila is meron yan silang unique personalities. So, doon pa lang dapat alam mo na kung paano i-approach yung mga taong gano'n. Para may technique ka na sa sarili mo na ito ganito. At kasi ang pinaka-importante talaga bago ka bababa sa community is equip ka na. Never ever na doon ka pa mag-kara-kara kung ano sasabihin mo. Before that kang bababa sa community is alam mo na kung ano yung gagawin at pwedeng gawin sa kanila. Ma'am, siguro ma'am, marami kayong natutunan sa community na pinupuntahan niyo na hindi natutunan sa formal education, ma'am. Yes. Madami talaga. Kumbaga ano yung may share ko. Ang pinaka-first talaga na pwede mo matutunan sa community is kumbaga doon mo makikilala yung sarili mo as a person. Bakit? Iba-iba ang problema na kinakaharap sa community. So never ever judge talaga. Kasi ganito, kwento, little bit lang.
di ba nag-suicide? Opo. Oo. So, sabihin, bakit siya nag-suicide, ganun. Hindi, never ever i-judge mo yung person bakit siya nag-suicide kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan niya before that. So, kumbaga sa sarili mo pa lang na, kumbaga, bago mo siya i-judge is alamin mo muna behind that. Kasi, syempre, para sa atin, kumbaga, bakit niya kinitil ang buhay niya is, kumbaga, di ba, bukod sa harap pa and everything, isipin mo talaga na hindi lang siya basta-basta nag-suicide kasi may, kumbaga, meron yung siyang deep Dapat talaga sensitive mo. Yes, sensitive ka and pinaka mo talaga is dapat is approachable kasi lahat yan hindi magiging impossible kung hindi ka approachable. Siguro ma'am, last two lang na question. Okay. Sa experience na ma'am, marami siguro ma'am na bago na approach being social work mo. Yes. Kasi di ba, being social worker is dapat kumbaga meron tayo sinusundan ng mga batas and everything, mga procedure. Pero once na na-engage ka sa community, hindi mo yun siya magagamit. Masa-set aside mo yun. Kasi nga, ang tinitignan natin always is yung ikakabuti ng client natin. Oo, may mga kumbaga pwede mong yung approach hindi mo naman siya talaga babaguhin, pero kumbaga gagamitan mo ng iba ang other way kasi hindi naman lahat talaga applicable in your real life. So gagawa ka ng other way na alam mo na makakatulong dun sa clientele mo. Kasi halimbawa, ikaw as a worker, no, ang pinag-aral natin talaga is kung masyadong strict yan, may guidance sa'yo lahat susundan. So, ikaw as a worker, hindi mo yan pwedeng i-apply doon agad-agad. Na dapat, ganito kasi ganito yung pinag-aral namin. No. Kailangan mo maging mapagmatsyag talaga. Kumbaga, it takes 10 clientele bago mo masabi na ma-approach. Kasi kumbaga, hindi iba-iba yan sila. Ibang approach, ibang tao ang kakaharapin mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung isang technique sa client. Kailangan talaga alam mo yung individualization. Kasi hindi unique ang tao. Magkakaiba talaga. Yes, so kailangan mo yung individualization magamit in a way na alam mo sa sarili mo na ikakabuti nila yung paano mo gagamitin yung individualization na yun. Okay ma'am, thank you ma'am. Ma'am, last na po, siguro advice na lang ma'am. Advice sa amin na social work student and yung mga future social works ma'am, na paano nila mapadali at mapalalim ang kanilang learning, no? Halimbawa makapagtrabaho na sila sa field. Ako talaga, inshallah, advice, no? for the future social worker, kayo na rin Inshallah. never ever stop dreaming. Bakit? Baka siguro isipin nyo na always naman namin yung naririnig, ma'am. So parang, kumbaga masyado na siyang common. Okay. Like, di ba masyadong common, pero in your life ba, di ba minsan talaga is ma-realize mo bakit ako ng social work. Alam mo, always mo na lang talagang isipin, ang sarap tumulong sa community. Yes. Alam niyo ba na once sabihin niyo na bakit ko problemahin ang problema ng iba? At yung problema ko, hindi ko kayang isolve. Napakasarap sa feeling na makatulong sa ibang tao. Bakit? Yung, baga, na-change mo yung behavior nila. Dahil sa'yo. Oo, ikaw yung magiging tool. Tool. Super nakakagaan yung napakiramdam. So, ang sinasabi ko talaga, never stop dreaming. Bakit? Kahit super frustrated na kayo, parang gusto nyo lang sumuko. No, always pa rin kayo dapat positive. Positive always ang thinking natin. Never ever stop dreaming talaga. Kahit na parang feeling nyo wala ng pag-asa, meron at meron yan. Kakaiba lang tayo ng kanar. Mali ma'am, thank you po ma'am. Salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa amin ma'am. Alam namin ma'am na busy po kayo masyado. Okay. So ito na yung binigay nyo. Baka gusto rin mag-order ng mga kasama ninyo. Ayos in, Aday. Sige, thank you very Personalize much. yan ma'am. Ay, kaya pala sabi din sa natin personalize. Thank you very much. Thank you, ma'am. Appreciate it masyado. Kuya, lugat ko, picture ko kayo. Doon tayo para maka